Yung feeling nakakauwi mo lang ng Pinas, tas excited ka nang magmotor. Tapos nalaman mong expired na pala yung lisensya mo. Tara, kuha tayo ng lisensya par. Let's go! Tricycle gaming muna tayo. Ayun, tamang abang ako sa kanto namin. And syempre, shoutout nga pala dyan sa mga taga Valenzuela. Daan muna tayo ng banal na sakramento dito sa Talipapa. And ayun, sakay na tayo ng jeep par. Pupunta nga pala tayo ng SM North EDSA para dun tayo magre-renew ng ating lisensya. So, let's go! Ayun sobrang bilis naman nun. Andito na agad tayo. Bago ang lahat, magtaho muna tayo. Sobrang solid nga pala ang taho ni Kuya dyan sa labas ng SM North EDSA Annex. Tara! Pasok na tayo sa loob. Yan pala yung makikita nyo sa loob para and Government Service Express. Yan mo makikita yung LTO. Bibigyan ko lang kayo ng konting pasilip kung ano nga ba itong hawak ko na papel, no? Pero bago yan, andito na nga pala ako sa bahay. Kwento ko na lang sa inyo kung anong nangyari. Ito nga pala yon. Bago ka nga pala pumunta ng LTO para mag-renew ng lisensya mo, kailangan mo munang mag-take ng exam dito sa LTMS portal. So pumasok ka muna dyan. Bago ka makapag-take ng exam, kailangan mo munang mag-sign in dito sa portal na to. Baba mo lang yan ng konti, mag-login ka dyan. And eto yung twist dyan par. Para dun sa mga tao nakalimutan nila yung client number nila or yung email na ginamit nila before, kaya hindi sila makapasok dyan. Pero kung normal lang, mag-create ka na lang ng bagong account. Ganito na lang par, kwento ko na lang para mas madali, no? Para makapasok tayo dun sa LTMS portal, dalawang option lang yung kailangan natin gawin. Register now or login. Tapos pag pinindot nyo yung register now, pindutin nyo yung enroll as individuals. Tapos ang lalabas dun, ito na. Pag nakita mo yan, pindutin mo lang yung yes, tapos yan na yung lalabas. Fill upan mo lang yung mga bagay-bagay na nandyan, yung driver's license part. And lahat ng hinihingi dyan, makikita mo dun sa lumang license ID mo. Ngayon, ang ginawa ko, nag-fill up ako dun, pinilafan ko yung mga hinihingi nila, pero eto yung lumalabas. Hindi ako makapasok par. Ang sabi dyan, the driver's license you have entered has been registered. So, ibig sabihin, nakaregister na tayo par. Hindi na natin kailangan magparehistro dyan sa portal na yan. So, anong gagawin natin? Magla-login tayo dito sa LTMS portal. Ayan, register now. Yun yung pinindot natin kanina. So, i-try naman natin yung login. So, ayan. LTMS portal, blah blah blah. Ang hinihingi dyan is email or LTO client number, tas password. Tapos sign in mo na. Yun, sinubukan kong mag-sign in doon par. Gamit ko yung active email ko and yung password. Pero hindi ako makapasok, nag-error. Hindi ko rin matandaan kung ano yung client ID ko dati na ginamit doon. So, ano nga bang gagawin natin? Tuturo ko sa inyo kung anong gagawin mo para ma-access mo yung LTMS portal. Itong gagawin natin par. Pupunta ka na ngayon par doon sa LTO kung saan mo gustong mag-renew ng lisensya mo. Mas maganda mag-renew ka kung saan ka nagpa-professional or kung saan ka kumuha ng huling lisensya mo. Malalaman nyo mamaya kung bakit. Pero ganito, pumunta ka dun sa LTO. Pagpunta mo sa LTO, tanungin mo yung parang front desk doon or kung sino mang unang makita mo. Sabihin mo lang, ma'am, sir, hindi ko ma-access yung LTMS portal ng LTO. Hindi ako makapag-sign in, hindi ako makapag-exam. Anong gagawin ko? Kasi nakalimutan ko na yung client ID or email na ginamit ko dati. Ngayon, ang gagawin nila, hihingi nila yung lisensya mo par. Pag hihingi nila ng lisensya mo, after mga 1 minute or 2 minutes, ibibigay sila sa yung papel. Ito yung papel na yun. Kung nababasa mo yung papel na yan, yung LTO client account mo. So, yan yung gagamitin mo para makapag-sign in ka dun sa portal. Diyan mo na rin mababago yung password, baguhin mo na rin. Eto nga pala yung makikita nyo par pag napag-sign in na kayo, diba? Ayan o, welcome Emmanuel, welcome Emmanuel. So, ang gagawin nyo pala dyan par is pipindutin nyo yan. Ayun, yung parang sombrero ng toga sa ibabaw. So, may bandang gitna. Ayan o, yung may pula. Pipindutin nyo yan. Tapos, pag pinindot nyo yan, makita nyo itong CDA Online Validation Exam. So, pag pinindot nyo yan, ito yung lalabas ngayon par. So, kung nakikita nyo, ayun o, 80% or at least 20 correct answer out of 25 questions. There is no time limit to answer the questions. Ayan, so kung nakita nyo, 84% lang yung nakuha ko. Hindi na natin kailangan i-perfect yan par. Pwede na yan par. So, sa madaling salita par, nag-take ako ng exam on the spot lang par. So,
tuturo ko sa inyo kung paano ako nakapasa sa exam na yon. Pero hindi ko yun isasama dito sa video na to. PM nyo na lang ako, sasabihin ko sa inyo kung paano. So ayun, nakapasa na tayo. So ang gagawin natin, punta ka ulit dun sa babaeng kinausap mo or kung sino man yung kinausap mo dun sa LTO. Ibigay mo na sa kanya yung result ng exam. Paprint mo o kaya dun sa SM North kahit ipakita mo lang yung screenshot, okay na sa kanila eh. Pero ganito par, meron na naman twist par na kailangan yung malaman par. Pagkatapos kung ibigay yung result, ayun, parang vinalidate nila, nagkaroon sila ng konting cheche-boreche, check nila, ganyan-ganyan. So nalaman nila, tinanong nila ako, tinawag ulit nila ako, sabi nila, sir, saan ka ba kumuha ng professional license mo? Kasi dito sa system namin, ang nakalagay dito is non-pro ka pa lang, pero yung ID mo professional na. Tapos sabi nila, kung meron daw ba akong resibo nung professional ID ko. Sabi ko, wala naman, hindi ko na makita. Ngayon, hindi ko na makita. Ang tanging choice ko lang para makapag-renew ako ng professional license, bumalik ako dun sa dating LTO station na pinagpa-professionalan ko ng license ko, which is sa Valenzuela, Maisan. Diba? Sobrang nakakaasar, diba? Umubos ako ng oras dun, tapos di naman pala ako makakakuha dun. Ayun yung sinabi ko sa inyo kanina. Basta, doon kayo pumunta sa LTO kung saan kayo kumuha ng lisensya dati para walang aberya. Kasi sa ibang branch, hindi updated yung system nila. So, unless na lang kayo, naitago nyo pa yung resibo nyo dati. Pero mas maganda, ulitin ko, doon kayo pumunta sa LTO kung saan kayo pumunta dati or kung saan kayo kumuha ng lisensya dati para mas smooth lang yung transaction. Tara, punta na tayo ng Valenzuela. Ayun, EDSA Gaming muna tayo. Tamang angkas muna tayo kay tropang angkas. Ayun, tapos pagdating ko doon, nag-medical lang ako. Nagbayad lang ako ng medical. So, medical 500. Tapos, ang ginawa sa medical, mata lang. Wala na, mata, timbang. Yun lang, hindi na nga ako sinukat eh. Ganun lang kabilis. Tapos, balik ka na ulit dun sa kung sino man yung nakausap mo. Tapos, tatawagin yung pangalan mo para magbayad ka na. Binayaran ko lang para sa renewal is 580. So, 500 plus 580, nasa 1,080 lang yung binayaran ko. Tapos, pagkatapos nun, biometrics, tapos printing na. So, ang masama nga niyan, ito na yung lisensya ko par, ayun yung papel. Hindi ko na ipapakita ng malapitan sa inyo, basta ito na yun. Ito na yung lisensya. Wala pa tayong available na plastic ID. Tungkol naman dun sa validity ng bagong lisensya natin par, na 10 years na. Totoo po yun, 10 years na. Pero yung sa akin, 5 years lang yung binigay nila. Kasi siguro may mga violation kasi tayo ng mga nakaraan eh. Pero okay lang yun. May panahon pa naman para magbago, di ba? So yun lang, maraming salamat. Sana nasundan nyo kung ano yung man yung naikwento ko sa inyo ngayong araw. Sana makatulong. Kung hindi nyo man naintindihan, bahala kayo sa buhay nyo. Maraming salamat. Brum. Rides na tayo par. Hey!